So yun, no, EKGX, kamusta tayong lahat? So, ayun, yung nangyari ngayon sa market, yung titignan ko lang to, Ethereum. This is not financial advice mga kapatid. At titingnan lang natin kung paano magiging galaw ni BTC. So far, downtrend si BTC, nakita nyo naman yun, no? Doon sa mga tropa natin sa Telegram. Pinakita ko naman sa inyo yan, no? Nung isang araw, no? So ngayon, panigurado, nag-drop na siya, no? From 107, so nag-short tayo, 107.3 to 104. Nakita nyo naman yan, mga kapatid. And then, ito yung ating trade. Future tayo. May talo, may panalo, may talo, may panalo. Ganun naman talaga. Wala namang 100%. Position history. Negative 26, 30, 79 to 3, 1, negative 30, 42, 17. So, yan yung trade natin. So, ganun talaga. May talo talaga. Wala namang 100% na panalo. Diba? Ganun talaga eh. Kaya wala tayong magagawa. Alam mo na. Ba't adan? Ba't adan? Alam mo ba? Mahal mo na. So, for this one naman, Ethereum, ang nakikita ko dito, puntahan natin, I think, 1 week. One week time frame. Ganun din eh, no? Double top din talaga si Ethereum eh. Ay, si BTC, double top talaga eh. Yan yung nakikita ko mga kapatid So, parang last bull run, laglag. And then ngayon, nakakuha ng all time, then lumaglag. So, kung titignan naman natin si bossing Ethereum, ay, future pala ito. Punta tayo sa spot. Mas gusto ko mag-ano sa spot eh. BTC for 1 week time frame. Downtrend. Hindi pa naman siya downtrend. Kumbaga, kaya lang sumusunod pa siya dun sa araw natin. Depende sa news, no? Sa mangyayari sa news mamaya, no? Ng 2 p.m. 2 a.m. later. No, kung titignan natin, May 7, noong nakaraan, actual niya 4.5, 4.5, 4.5. So, possible ngayon, 4.5 pa rin yung forecast. Previous is 4.5. Actual, hindi natin alam. Kapag yan bumagsak, kahit na 4, maganda yan. I think lilipad yung market kasi nga nag-cut rate. Pero pag yan lumipad, umangat, mahirap yan. Pag yan nag-same, hindi ganun, ewan ko lang kung paano magiging galaw ng market kung same. Pero para sa akin, pag same man nangyari, para sa akin may pagdududa pa ng konti naabangan yung July, parang magkakaroon pa rin, para sa akin ng konting drop, no? So angat ng konti pero mag-recover, magda-drop. Pero pag yan mababa, possible, lilipad talaga siya. Pero pag yan mataas, no? Na yun, babagsak yan. Yun yung napapansin natin. Ganun talaga, cut rates ang iniintay eh. Ito yung isa sa desisyon na dapat abangan. And then may FOMC din, Economic Project and FOMC statement, may FOMC conference din. No? Tapos pagdating ng umaga, wala naman. So, yan yung pinaka-inaabangan ngayong buwan na to, mga kapatid, no? Isa sa pinaka-importante, no? At isa sa pinaka dapat nag-iingat ka. So ako, nag-close ako ng trade kasi nga darating to. Hindi ko alam magiging takbo ng market pero magiging yung galaw nito is matindi. Siguro mag-i-start siya ng 8:30. Yan yung nakikita ko dyan. Mag-i-start ng 8:30 at sana maging maganda yung kalabasan nito. Kasi pag naging maganda yung kalabasan nito is magiging masaya karaniwan yung mga nagko-comment sa atin, lalo-lalo na yung mga basher natin kasi ngayon lang sila talaga totally pumasok kay BTC.
So ayan, nagsisimula na si BTC. Gumagalaw-galaw na siya. No? Sisimula na siya mga kapatid. Okay? Ingat tayo mamaya, no? Napakadugo nito. Ako kung magti-trade mamaya na lang. Yung pagtapos na lang ng pagtapos na lang ng FOMC. Pero yung iba kasi gusto nila yan kasi nga diyan sila magaling sa ganyang mga tawag dito, ganyang mga news, no? Ako natatakot lang ako sa mga ganyan. So ito kung titingnan natin, Ethereum may bumili. Pero kung titingnan natin yung lahat naman sila, may bumili Ethereum pero ang Ethereum still hindi pa rin ganoon kataas ka-pump, di ba? Kahit maraming bumibili ng Ethereum pero tingnan nyo, ang nangyayari is nagme-maintain pa rin sila. So for me, hindi siya good sign, no? Hindi siya good sign. Pero syempre, gusto lang natin makita dito, sana yung approval, sana yung cut rate is ibaba. Pag binaba yun, magiging maganda. So, most boring bull run ever. Ngayon, most boring. Pero noong nakaraan, gusto nila. Diba? And then ito daw, biglang babagsak. Tapos, paano kapag yan, sabi niya, nag-predict siya, babagsak. So, ibig sabihin, kaya siya nag-predict ng babagsak dahil ang cut rate para sa kanya is negative ngayon. So, yun yung nakikita natin dyan. Ito, nakakatawa talaga yan. Crypto bullish eh. Diba? Lahat ng news sa Twitter, bullish eh. Kaya lahat ng bago dito nakikinig eh. Tapos sabayain na, wala na. Laglag na. Reclaim 105. So, 1 billion just got minted. So, meaning, possible, bumili ang whales. Or alam nila na babagsak ang market, kaya sila bibili. So, for me, mas maganda, stop muna. Ako mamaya, siguro kung maaga ako makatulog, mag-alarm ako ng 1:45. Gising ako, gusto kong makita ang Fed News. Kasi, isa sa pinaka inaabangan ng lahat at kailangan natin mapakinggan. Okay? So, kayo din, lalo-lalo na sa mga bago, ito yung tingnan nyo. Kunyari, ang market, tingnan natin. For example, ito tingnan nyo. So, nasa 104 BTC tayo. So, tingnan mo mamaya yung Fed. Kung ano yung kakalabasan mamaya ng Fed, tingnan mo gano'ng kalaki yung itataas or gano'ng kalaki yung ibababa niya. Para at least alam mo na, okay, kapag may Fed news, ganito yung nangyayari. Kapag mas mataas ang rate, malalaglag ang market. Kapag mas mababa ang rate na binaba, pag mababa ang rate, ang nilagay ni Powell, alam na, lilipad ang market. At hanggang gano'ng kataas, from 104 to hanggang gano'ng kataas. Yun yung titingnan natin doon. Para at least meron tayong reference sa susunod. 'Di ba? Alam natin. So, for me, ako, hindi muna ako mag-open ng position, mamaya na lang. So, dun ko titingnan yun. Okay? Saludo sa inyo lahat, KJX, at magandang gabi sa inyo lahat.